Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan, at swerte. Naway magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig, at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aries, para sa Abril 14, 2025. Sa pagsikat ng araw ngayong Abril 14, 2025, ang enerhiya ng araw ay nag-aanyaya sa iyong kaluluwa ng isang malambot at mapaghilom na yakap. Sa pagkakataong ito, ang iyong likas na pagnanasa para sa paghanga at papuri ay buhay na nag-udyok sa mga tao sa iyong paligid upang magbigay ng pagpapahalaga at pagkilala sa iyong mga ginagawa. Huwag kalimutan na yakapin ang init at positibong enerhiya na nagmumula sa mga papuri ng iba. Ang mga ito ay hindi lamang magpapalakas sa iyong loob kundi magbibigay daan din sa pagpapalawak ng iyong tiwala sa sarili. Sa bawat papuri na natatamo mo, ay nararamdaman mo ang pag-angat ng iyong espiritu, na nagiging dahilan ng iyong patuloy na paglago at tagumpay. Habang ang araw ay nagbibigay liwanag sa iyong landas, ang impluwensya ng buwan sa Scorpio ay nagbibigay ng lalim sa iyong emosyon at relasyon. Sa araw na ito, hinihikayat ka ng universo na magsaliksik ng iyong intuisyon. Ang iyong pakiramdam ng koneksyon at pagkaalam ay magiging mas matalim, kaya maglaan ng oras upang makinig sa mga pahiwatig at senyales ng iyong paligid. Ang mga oras ng introspeksyon ay magdadala ng mas malalim na pangunawa sa iyong mga ugnayan, kaya't maglaan ng pansin sa iyong emosyonal na estado. Kung may mga hindi pagkakaintindihan, maaaring ang pagkakataong ito ay magsilbing pagkakataon para ayusin at linisin ang mga hindi pagkakasunduan sa pagitan ng iyo at ng mga taong mahalaga sa iyo. Pakinggan ang iyong mga damdamin at ilabas ito sa isang malusog at produktibong paraan. Sa bawat hakbang na gagawin mo ngayong araw, tandaan na ang iyong mga damdamin at pananaw ay may malalim na epekto sa iyong mga aksyon. Kung ikaw ay lumapit sa buhay ng may positibong pananaw at mataas na pag-asa, magiging mas magaan ang iyong paglalakbay. Ang mundong iyong ginagalawan ay magiging parang canvas na puno ng walang katapusang posibilidad, at ikaw ang maglalagay ng kulay at hugis sa iyong mga pangarap. Ang araw na ito ay nag-aanyaya sa iyo na yakapin ang pag-asa sa bawat hakbang na iyong tatahakin. Sa bawat pagkakataon, ang mga simpleng pagkilos ay may kapangyarihan upang magbukas ng mga bagong pintuan at magbukas ng mga daan patungo sa mas magagandang relasyon at karanasan. Ngayong araw, ang universo ay nag-aanyaya sa iyo na ipakita ang iyong boses at ipahayag ang iyong kagalakan sa buong mundo. Huwag matakot na iparating ang iyong mga saloobin at kasiyahan, at hayaang magningning ang iyong kaligayahan sa mga tao sa iyong paligid. Ang enerhiya na dala ng iyong kagalakan ay magsisilbing inspirasyon hindi lamang para sa iyong sarili kundi pati na rin sa iba. Ipaalala sa iyong sarili na ikaw ay may kapangyarihan hindi lamang upang magpagaan ng iyong kalooban kundi pati na rin upang magbigay tuwa at lakas sa iba. Ang kasiyahan na iyong ipinapakita ay may kakayahang magpagaling at magbigay pag-asa sa mga tao sa paligid mo. Kaya't huwag kalimutang iparating ang iyong masiglang enerhiya. Ang iyong kakayahan na magdala ng liwanag at saya ay isang mahalagang regalo na ipinagkaloob sa iyo ng universo. Tandaan na ang araw na ito ay punong-puno ng mga oportunidad na magbibigay halaga sa iyong mga ugnayan. Ang iyong kapangyarihan na magbigay at maglaan ng oras sa mga mahal mo sa buhay ay magdadala sa iyo ng mas malalim na koneksyon at tunay na kasiyahan. Huwag palampasin ang pagkakataon na ipakita ang iyong pagmamahal at malasakit sa mga tao sa iyong paligid. Kapag ikaw ay nagiging bukas at tapat sa iyong emosyon, mas nagiging magaan ang daloy ng iyong mga relasyon at ang mas malalim na pag-unawa ay nagiging posible. Patuloy na magbigay ng positibong enerhiya
at hayaan mong magbunga ang mga pagkilos na ito ng mas malalim na pagkakaisa at pagmamahalan. Sa aspeto ng iyong kalusugan, ang araw na ito ay nagbibigay ng pagkakataon upang alagaan ang iyong katawan at isipan. Habang ang iyong kalusugan ay nasa magandang kondisyon, mahalaga pa rin na bigyan ng pansin ang mga aspeto ng iyong pisikal na kalagayan. Tiyaking nakakakuha ka ng sapat na pahinga upang mapanatili ang iyong lakas at sigla sa buong araw. Kung maaari, maglaan ng oras para sa isang simpleng ehersisyo o kahit isang sandali ng pagpapahinga na magpapalakas sa iyong katawan at isipan. Ang pagkakaroon ng balanse sa iyong pangangalaga sa kalusugan ay makakatulong upang mas mapanatili mo ang iyong mataas na enerhiya at positibong pananaw sa buhay. Sa larangan ng iyong karera at trabaho, ang araw na ito ay nag-aanyaya sa iyo na ipakita ang iyong likas na kakayahan sa pamumuno. Ang iyong lakas at determinasyon ay magsisilbing gabay para sa iyo upang makamit ang tagumpay sa iyong mga profesional na layunin. Ang iyong mga desisyon at hakbang ngayon ay magdadala ng magagandang resulta sa hinaharap, kaya't patuloy na magtiwala sa iyong kakayahan at patuloy na magsikap. Ang positibong pananaw ay magdadala ng mga hindi inaasahang oportunidad, at sa iyong mga kamay ay ang kapangyarihan upang gawing mas magaan at matagumpay ang iyong mga karera at layunin. Patuloy na itaguyod ang iyong mga ideya at proyekto, at hayaang magbunga ang iyong pagsusumikap. Ang iyong maswerteng kulay sa araw na ito ay pula, isang kulay na sumisimbolo ng lakas at sigla. Ang paggamit ng kulay na ito ay maaaring magdala ng positibong enerhiya sa iyong araw. Huwag kalimutang magsuot ng pula upang madama ang presensya ng lakas na nagmumula sa iyong sariling kakayahan. Ang iyong maswerteng numero ay 3 at 8. Ang mga numerong ito ay magdadala sa iyo ng tamang pagkakataon at tamang timing para sa iyong mga layunin. Gamitin ang mga numerong ito sa mga pagpapasya at hakbang na gagawin mo sa araw na ito. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang maglaan ng oras para sa isang maikling pagninilay-nilay sa umaga. Ito ay makakatulong sa iyong magkaroon ng malinaw na pag-isip at positibong pananaw bago magsimula ang araw. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang magpasalamat sa mga biyayang natamo mo at sa mga taong tumulong sa iyong pag-abot sa iyong mga layunin. Ang bawat araw ay puno ng pagkakataon upang mag-grow at magbago, kaya't magpatuloy sa pagbuo ng mga bagong koneksyon at pagpapalawak ng iyong pananaw sa buhay. Ang pagiging bukas sa positibong pananaw ay magsisilbing gabay sa iyong tagumpay. Huwag kalimutang yakapin ang iyong mga kalakasan at pagtuunan ng pansin ang mga pagkakataon na magdadala ng mas mataas na antas ng kagalakan at tagumpay sa iyong buhay. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Taurus para sa Abril 14, 2025. Sa iyong pagising sa ika-14 ng Abril, hayaang ang iyong unang hakbang sa araw na ito ay maging tahimik na pagninilay tungkol sa mga simpleng kasiyahan na bumabalot sa iyong buhay. Ang bawat tasa ng mainit na kape, bawat malambot na unan, at bawat musika na dumadaloy sa hangin ay may taglay na mahika na hindi basta-basta napapansin, ngunit malalim ang epekto sa iyong damdamin at pananaw. Bilang isang Taurus, likas sa iyo ang paghanga sa ganda, aliwalas, at kaginhawaan. Ang mga bagay na ito, na para sa iba'y karaniwan lamang, ay nagbibigay sa iyo ng inspirasyon, lakas, at emosyonal na balanse. Ang iyong pagnanasa para sa ganda ay hindi lamang panlabas, ito ay refleksyon ng iyong panloob na pagnanais na maranasan ang buhay sa mas malalim, makabuluhan, at malikhain na paraan. Sa araw na ito, imbitado kang damhin ang enerhiya ng pagpapagaling at pagkonekta. Isang bukas na damdamin at pusong handang magmahal ay magdadala sa iyo sa mga karanasang puno ng kabutihan at pagkakaunawaan. Huwag lamang ikulong ang iyong malasakit sa mga taong malapit sa iyo. Ang bawat taong makakasalamuha mo ay maaaring nangangailangan ng simpleng ngiti,
isang mabuting salita, o simpleng presensya ng isang taong handang makinig. Ang kabaitan ay parang alon, kapag pinakawalan mo ito, maaaring bumalik ito sa paraang hindi mo inaasahan. Kaya't huwag kang mag-atubiling magbukas ng puso, kahit sa mga taong hindi mo inaakalang kailangan ito. Ang bawat pakikipag-ugnayan mo ngayon ay may potensyal na magbunga ng malalim na koneksyon, pagtitiwala, at matagal na pagkakaibigan. Sa panahon na ito, habang tahimik kang gumagalaw sa iyong araw, pakinggan mo ang bulong ng iyong loob. Ang iyong intuisyon, ang iyong tahimik na kaibigan, ay lalong malakas ngayon. Maaari itong tumulong sa iyong unawain ang mga emosyon na hindi mo paganap na maipaliwanag, o mga isyong matagal mo nang itinatago sa ilalim ng iyong mga iniisip. Kapag binigyan mo ito ng oras at tiwala, ang iyong intuisyon ay maaaring magsilbing ilaw sa dilim, gumabay sa iyo kung saan mo nais makapunta, at tulungan kang makaiwas sa mga desisyong hindi pabor sa iyo. Huwag mo itong baliwalain. Makinig ka sa katahimikan, sapagkat doon naroroon ang pinakamalinaw na sagot. Sa iyong mga gawain na yon, maliit man o malaki, bitbitin mo ang iyong likas na kakayahang magbigay ng saya at aliwalas sa paligid. Ang iyong presensya ay nagbibigay sigla sa mga tao, at may kakayahan kang gawing makabuluhan ang kahit pinakasimpleng pagtitipon. Gamitin mo ito hindi lamang upang pasayahin ang iba, kundi upang likhain din ang isang espasyong ligtas, mainit, at may pagtanggap. Ang mga simpleng kilos mo ng pag-aalaga, pagtulong, o pakikipagkwentuhan ay maaaring magbigay ng inspirasyon sa iba na gawin din ang kabutihan. Ang mundong ginagalawan mo ngayon ay nangangailangan ng liwanag, at ikaw ang maaaring maghatid nito. Ang maswerteng kulay mo sa araw na ito ay berde, isang kulay na sumisimbolo ng paghilom, panibagong simula, at koneksyon sa kalikasan. Ito ay makakatulong sa iyo upang mas mag-ground ka sa kasalukuyan at makaramdam ng panloob na kapayapaan. Ang maswerteng numero mo ay 3, 8, at 11, mga bilang na may simbolo ng balanse, kasaganaan, at pagkakaisa. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang pag-aalaga sa iyong sarili, maaaring sa pamamagitan ng paglalakad sa isang tahimik na lugar, pagbabasa ng aklat na nagpapasaya sa iyo, o pagsulat ng iyong nararamdaman upang mas mailabas ang bigat ng iyong damdamin. Ang kahit anong aktibidad na nagbibigay sa iyo ng kalmadong kasiyahan ay siyang magdadala sa iyo ng maswerteng enerhiya. Sa kabuuan, ang araw na ito ay isang paanyaya sa iyo upang tahimik na damhin ang kagandahan ng kasalukuyan, pahalagahan ang mga ugnayan mo sa ibang tao, at pakinggan ang tahimik ngunit matalino mong damdamin. Ang lahat ng ito ay may layunin, hindi lamang para gumaan ang araw mo, kundi upang ihanda ka sa mas malalalim na pagbabago sa hinaharap. Yakapin mo ang araw na ito ng buong puso. Tandaan mo na kahit ang pinakatahimik na sandali ay maaaring magdala ng pinakamatinding paggising. Maging bukas ka sa mga himala ng buhay. Hindi ito kailangang malaki, madalas, ang maliliit na kabutihang bigla mong nararanasan, isang mensahe mula sa kaibigan, isang pagngiti ng di kilalang tao, o simpleng damhin ang simoy ng hangin, ay sapat upang ipaalala sa iyo na ikaw ay bahagi ng isang mas malawak na kabuuan na puno ng kagandahan at kabutihan. Huwag mong kalimutan ang kapangyarihan ng pagkakaroon ng mabuting loob, ng paggalang sa iyong sarili, at ng pagtanggap sa mga bagay na hindi mo kayang baguhin. Sa pagtatapos ng araw, yukit mo sa iyong alaala ang mga sandaling naging totoo ka sa iyong sarili. Walang mas mahalaga pa kaysa sa katapatan sa sariling damdamin. Ang tunay na paghilom at koneksyon ay nagsisimula sa katotohanan, ang pagiging totoo sa iyong sarili at sa iba. Yakapin mo ang araw na ito bilang isang paalala na ang bawat hakbang, gaano man ito kaliit, ay may kakayahang lumikha ng malalim na epekto sa iyong mundo. Kaya't huminga ka ng malalim, ipikit ang mga mata, at pasalamatan ang iyong sarili sa kabutihang taglay mo. Ikaw ay isang taong may kakayahang magmahal, makiramay, at magbigay ng pag-asa. Bitbitin mo ito sa susunod mong paglalakbay, at huwag mong kalimutan na sa bawat araw na tulad nito,
muling ipinapaalala sa iyo ng universo na ikaw ay mahalaga. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Gemini para sa Abril 14, 2025. Sa araw na ito ng Abril 14, hayaang pukawin ng enerhiya ng kalikasan at ng oras ang iyong likas na pagiging masigla at puno ng pag-asa, Gemini. Ang araw na ito ay may dalang kakaibang pag-ikot ng enerhiya na parang banayad, ngunit masiglang hangin, tahimik ngunit malakas sa kanyang impluensya. Hayaang ang iyong pagiging likas na palabiro at masayahin ay lumutang sa ibabaw ng iyong damdamin, habang pinapayagan mong maramdaman ang kagalakan mula sa maliliit na pangyayari na maaaring dumating sa iyong araw. Ang pagiging bukas sa hindi inaasahan ay magdadala ng maraming biyaya at kakaibang karanasan na maaaring magbukas ng panibagong pananaw o damdamin. Hindi mo kailangang pilitin ang mga bagay, minsan, sapat na ang pagtanggap at pagiging masaya sa kung ano ang dumarating, kahit gaano man ito kaliit. Ngayon, habang ang buwan ay nakaupo sa isang posisyong nagbibigay ng matinding konsentrasyon at emosyonal na lalim, maaari mong mapansin na mas malinaw ang iyong pag-isip at mas matalas ang iyong damdamin. Ang karanasang ito ay parang pagsisid sa ilalim ng tubig, malalim, tahimik, ngunit puno ng buhay at mga lihim. Makakaramdam ka ng isang pagbuhos ng konsentrasyon na siyang tutulong sa iyo upang makipag-ugnay sa iyong mga iniisip, hangarin, at nararamdaman sa isang antas na hindi mo palaging naaabot. Gamitin ang sandaling ito upang alamin kung ano talaga ang laman ng iyong puso. Sa ganitong lalim ng koneksyon, mas madali mong makikita kung alin sa mga iniisip mo ang totoo mong pinaniniwalaan, at alin lamang ang epekto ng takot o impluensya ng iba. Habang ikaw ay naglalakbay sa iyong pang-araw-araw na ritmo, bigyan mo ng panahon ang iyong sarili na magnilay kung paano nakaapekto ang pakiramdam ng pagiging mayabang sa iyong pananaw. Maaaring hindi mo ito agad mapansin, ngunit ang ganitong uri ng damdamin ay maaaring magdulot ng pagkakait sa sarili ng tunay na kagalakan. Ang pagiging kampante o pakiramdam na, alam mo na ang lahat, ay maaaring magsara ng pintuan ng pagtuklas, pagkatuto, at koneksyon sa iba. Tandaan na sa bawat araw, may laging bago, isang bagong kaalaman, bagong damdamin, bagong pagkakaunawa. Kapag niyakap mo ang kababaang loob at pagkamangha, makikita mong mas bukas ka sa mga himala at maliliit na biyayang dinadala ng bawat karanasan. Kaya't sa halip na manatili sa damdamin ng pagiging laging tama, yakapin ang posibilidad na may matututunan ka pa, sa mga tao man o sa sarili mo. Maging bukas ka rin sa iyong mga instinct, sa mga bulong ng iyong damdamin na parang hindi mo maipaliwanag ngunit ramdam mo sa kaibuturan ng iyong pagkatao. Sa araw na ito, ang iyong pakiramdam ay sensitibo at matalas. Ito ang iyong gabay sa mga desisyon, kilos, at pakikitungo. Kapag pinili mong pakinggan ang iyong panloob na boses sa halip na ang ingay ng labas na mundo, mas madali mong matutunton ang mga kayamanang nakatago sa likod ng bawat ugnayan, bawat saglit, at bawat paghinga. Magtiwala sa iyong sarili. Ang iyong kutob ay hindi basta-basta. Ito ay resulta ng iyong karanasan, kaalaman, at lalim ng damdamin na matagal nang naipon. Kapag sinunod mo ito, maraming magagandang sorpresa ang maaaring bumungad sa iyong landas. Ngayon ay isang magandang pagkakataon upang ituon ang iyong atensyon sa pagpapagaling at pagbabagong buhay. Ang araw na ito ay nagsisilbing paalala mula sa universo na oras na upang ayusin ang mga bagay na maaaring nabasag o napabayaan. Maaari itong maging relasyon na kinakailangan ng pagkukumpuni, isang pangarap na matagal mo nang tinanggihan, o isang proyekto na iniwan mong nakatenda. Ang panahon ay pabor sa muling pagbubuo. Maging ito ay pag-uusap na matagal nang hinihintay, paghingi ng tawad, o muling pagbabalik ng tiwala sa sarili, ngayon ang tamang sandali upang muling itayo ang mga tulay na gumuho. Walang huli kung nais mong itama ang landas. Ang tunay na kagandahan ng buhay ay nasa kakayahan nitong bumangon,
kahit ilang beses pa itong madapa. Ang proseso ng pagpapagaling ay hindi palaging madali, ngunit ito ay laging makabuluhan. Habang ang mga ideya at damdamin ay umiikot sa iyong isipan at ang hangin ay puno ng mga posibilidad, hayaan mong matunaw ang alinmang pagdududa. Ang iyong puso ay may kakayahang magsalita sa paraang hindi kayang tumbasan ng salita. Sa bawat pintig nito ay naroon ang gabay na kailangan mo upang makarating sa iyong layunin. Huwag kang matakot sa mga bagay na hindi mo pa nauunawaan. Sa halip, yakapin mo ang misteryo ng hindi pa alam, at hayaang ang iyong pagkatao ay magningning. Sa araw na ito, ikaw ay isang malinis na canvas. Ikaw ang may hawak ng brush, ikaw ang magpapasya kung anong kulay at anyo ang ihahayag ng iyong araw. Ang kalinawan ay hindi lamang dumarating sa katahimikan, kundi sa tapang mong harapin ang sarili mong mga tanong at sagutin ito ng may katapatan at pag-ibig. Para sa mga maswerteng elemento sa araw na ito, ang kulay bughaw ay magsisilbing iyong gabay. Ito ay kulay ng kapayapaan, ng kalinawan, at ng malalim na kaisipan. Isama ang bughaw sa iyong kasuotan o kapaligiran upang mapalakas ang iyong konsentrasyon at makamit ang emosyonal na balanse. Ang maswerteng mga numero mo ngayon ay 11 at 35. Ang 11 ay sumisimbolo sa bagong simula at espiritual na paggising, habang ang 35 ay senyales ng personal na paglago at pagbabago. Ang mga numerong ito ay hindi lamang pang-akit ng swerte, kundi paalala na nasa yugto ka ng panibagong yugto sa iyong paglalakbay. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang maglaan ng tahimik na oras upang mag-journal o mag-reflect. Isulat mo ang iyong mga nararamdaman, mga tanong, mga natutunan, at kahit ang mga bagay na gusto mong bitawan. Sa pagsulat, mas madali mong mauunawaan ang mga bagay na tila magulo sa iyong isipan. Ito rin ay paraan ng pagpapalaya sa sarili mula sa bigat ng mga emosyong matagal nang nakatago. Maaari kang mamasyal sa isang lugar na puno ng kalikasan, ang mga puno, hangin, at tunog ng paligid ay may natural na kakayahang magpagaling at magbalanse ng damdamin. Ang paglalakad sa katahimikan ay parang pakikipag-usap sa kaluluwa mo mismo. Sa pagtatapos ng araw na ito, alalahanin mong ang bawat sandali ay may daladalang aral. Minsan, ang mga ito ay nakabalot sa mga masayang karanasan, ngunit madalas, ang mas malalim na kaalaman ay nagmumula sa mga tahimik at payak na bahagi ng araw. Magpasalamat sa lahat ng naramdaman mo, maging ito man ay ligaya, lungkot, pagkalito, o pag-asa. Lahat ng ito ay bahagi ng iyong pagiging buo. Sa bawat paghinga ay may panibagong simula. Hindi mo kailangang maging perpekto, kailangan mo lamang maging totoo sa sarili mo. Yakapin mo ang iyong kabuuan. Huwag mo ring kalimutang pahalagahan ang mga tao sa paligid mo, kahit na sa simpleng paraan. Isang ngiti, isang pasasalamat, o isang taimtim na pakikinig ay maaaring magbigay ng liwanag sa puso ng iba. Bukas, dadalhin mo ang mga natutunan mo ngayon sa panibagong yugto ng iyong buhay. Magtiwala na ang universo ay palaging gumagalaw pabor sa iyo. Ikaw ay mahalaga. Ikaw ay may kakayahang magbago, magmahal, at magbigay inspirasyon. Sa puso mo nagmumula ang tunay na liwanag na kailangan ng mundo. At sa liwanag na iyan, patuloy kang maglalakbay, hindi para makumpleto, kundi para mas lalo mong makilala at mahalin ang sarili mong pagkatao. Patuloy kang maging ikaw, Gemini. Magpatuloy kang magniningning. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Cancer, para sa Abril 14, 2025. Ngayon, habang ang buwan ay nagpapahinga sa mahiwagang yakap ng Scorpio, ang iyong likas na intuisyon ay muling nagigising na may mas matinding kaliwanagan. Ito ay isang pambihirang sandali para sa iyo upang muling pagkatiwalaan ang iyong mga kutob, ang mga tahimik na bulong ng iyong kaluluwa na nagtuturo sa iyo patungo sa mga daang hindi mo pa nalalakaran.
Sa likod ng katahimikan ay may mga palatandaan, paanyaya, at mga paalala ng universo na ikaw ay ginagabayan. Ang iyong puso ay tila lumalalim pa sa damdamin, at ang iyong isipan ay naghahanap ng kahulugan sa mga bagay na tila simple pero punong simbolismo. Payagan mong maramdaman ang kalayaan sa paglalakbay sa mga posibilidad na tila ibinubulong lamang ng hangin, mga pagkakataong dati mong tinalikuran o hindi nabigyang pansin dahil sa takot o pangamba. Sa mga bulong na ito ng iyong kaluluwa ay may nakatagong mahika, isang anyo ng pag-asa, inspirasyon, at muling pagkakatuklas sa sarili mong lakas. Bawat hakbang na gagawin mo ngayon ay maaaring magbukas ng pintuan sa isang bagong yugto ng iyong buhay, na mas tugma sa kung sino ka talaga sa kaibuturan. Sa iyong paglalakbay sa araw na ito, hayaang umapaw ang ligaya mula sa iyong puso at dumaloy ito papalabas, mga simpleng ngiti, maikling pagbati, o mainit na pakikitungo na maaaring magbigay ng liwanag sa paligid mo. Napakalakas ng impluwensya ng iyong emosyon sa atmosfera ng iyong kapaligiran. Kapag ikaw ay masaya at positibo, ito ay mabilis na nadarama ng mga taong nakapaligid sa iyo. Gamitin ang kapangyarihang ito upang magbigay inspirasyon at magbukas ng komunikasyon na may dalang lambing, pagkakaunawaan, at pagtanggap. Ang mga simpleng sandali, isang tawanan kasama ang pamilya, isang di inaasahang mensahe mula sa isang kaibigan, o ang katahimikan ng hapon na puno ng damdamin, ay maaaring magbukas ng mas malalim na koneksyon. Sa bawat pagkakataon na ipinapahayag mo ang iyong damdamin, ikaw ay lumilikha ng isang mas may kulay at makahulugang mundo para sa iyo at sa mga taong minamahal mo. Ang araw na ito ay nagbibigay sa iyo ng pagkakataong baguhin hindi lamang ang iyong kapaligiran, kundi pati na rin ang kabuuan ng iyong pananaw sa sarili at sa iyong mga pangarap. Ngayong araw ay isang magandang pagkakataon upang muling yakapin ang pag-asa at muling pasiglahin ang mga pangarap na minsang iyong ipinagpaliban. Hayaang ang enerhiya ng araw na ito ay humaplos sa iyong isipan at puso, isang paanyaya upang huminto muna at pagnilayan ang mga layunin mo sa buhay. Isang pagkakataon upang magsimula muli, linangin ang sarili, at isabuhay ang mga pangarap na matagal nang kumakatok sa iyong puso. Ang mga pangarap ay hindi naluluma, naghihintay lamang sila sa tamang panahon at tamang lakas ng loob mula sa iyo upang ito'y matupad. Maaari mong pag-isipan kung alin sa mga gawi mo ang hindi na nakakatulong sa iyong paglago, mga pattern ng pag-isip, relasyon, o paniniwala na nagpapaikli ng iyong kakayahan. Ang araw na ito ay hindi tungkol sa pamamaalam ng may lungkot, kundi sa pagbitiw bilang isang hakbang ng paglaya. Kapag binitiwan mo ang hindi na makabuluhan, nagbibigay ka ng espasyo para sa mga bagong oportunidad at mas masiglang anyo ng buhay. Sa masaganang enerhiyang emosyonal at intuitibong bumabalot sa iyo ngayon, magtiwala sa kakayahan mong makakita ng hindi nakikita ng iba. Minsan, ang pinakamahalagang palatandaan ay hindi makikita ng mga mata, kundi nararamdaman lamang ng puso. Ang mga detalye na akala ng iba'y walang halaga ay sa iyo ay nagbibigay kahulugan. Ikaw ay may kakayahang basahin ang mga katahimikan ng ibang tao, maramdaman ang tunay nilang damdamin kahit hindi nila ito sabihin. Sa ganitong paraan, ikaw ay nagiging ilaw at gabay sa iba at sa sarili mo rin. Ang araw na ito ay nagsusulong sa iyo upang pahalagahan ang iyong pagiging sensitibo. Huwag mong ikahiya o itago ang iyong damdamin, ito ay isang likas na regalo na nagbibigay sa iyo ng kapangyarihang magpagaling, magpatawad, at magmahal ng tunay. Ang damdaming nararamdaman mo ngayon, maging ito man ay kasiyahan, lungkot, takot, o pag-asa, ay bahagi ng mas malaking paglalakbay patungo sa personal na kaliwanagan. Ang bawat emosyon ay paalala na ikaw ay buhay at patuloy na lumalago. Ang maswerteng kulay mo ngayong araw ay pilak, isang kulay ng kaliwanagan, pagninilay, at kalinisan ng hangarin. Ang maswerteng numero ay 7 at 11, mga bilang na sumisimbolo sa espiritual na paggabay, panibagong simula, at pagkakaisa sa iyong mas mataas na layunin.
Ang maswerteng gawain mo ngayong araw ay ang pagjournal o pagsusulat ng iyong mga damdamin, pangarap, at layunin. Ito ay makakatulong sa iyo upang mas lalong malinawan ang mga susunod mong hakbang. Bilang paalala, sa bawat araw na dumadaan ay may kasamang paanyaya ang universo. Huwag kang matakot magmahal, huwag kang matakot magbago, at huwag kang matakot magtiwala sa sarili mong kakayahan. Walang pinal na pagkatalo hanggat patuloy kang lumalaban, at walang pangarap na imposibleng maabot hanggat ikaw ay naniniwala. Isara mo ang araw na ito ng may pasasalamat sa puso. Maglaan ng tahimik na sandali sa gabi upang ipikit ang iyong mga mata at damhin ang kapayapaan ng iyong kaluluwa. Alalahanin mo na hindi mo kailangang malaman ang lahat ng kasagutan ngayon, ang mahalaga ay patuloy kang lumalakad. Kahit paminsan ay mabagal, basta't may direksyon. Bukas, ay panibagong pagkakataon muli upang maging mas mabuting bersyon ng iyong sarili. At ngayon, sa ilalim ng mga bituin, tandaan mo, ikaw ay mahalaga, ikaw ay sapat, at ikaw ay nasa tamang landas. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Leo para sa Abril 14, 2025. Sa ika-14 ng Abril, iniimbitahan ka ng kalawakan na tuklasin ang kailaliman ng iyong damdaming panloob. Ang araw na ito ay hindi lamang isang simpleng yugto ng panahon, kundi isang makapangyarihang paanyaya mula sa universo upang harapin at yakapin ang mga damdaming maaaring matagal nang nakatago sa iyong puso. Sa kabila ng lakas at sigla na karaniwang ipinapakita ng isang Leo, naririyan ang mga pagkakataong dumarating ang katahimikan at introspeksyon na nagbibigay daan upang balikan ang mga damdaming matagal nang hindi nabibigyang pansin. Ang init ng iyong espiritu ay parang araw, palaging sumisikat at nagbibigay liwanag, subalit ngayon, ikaw ay hinihikayat na pagtuunan ng pansin ang anino na maaaring dulot ng mga bagay na hindi pa ganap na nauunawaan. Sa ganitong mga sandali, ang iyong tapang ay hindi nasusukat sa lakas na ipinapakita sa labas, kundi sa kakayahan mong tanggapin ang mga saloobin sa loob na minsan ay mahirap harapin. Habang pinapanday ng mga bituin ang enerhiya ng araw na ito, maaaring may mga damdaming muling sumulpot, mga damdaming nag-ugat sa nakaraan, mga pangarap na pansamantalang naiwan, o mga takot na hindi mo paganap na naipapahayag. Ang mga ito ay hindi kahinaan kundi paalala na ikaw ay isang taong may lalim at puso. Ang mga damdaming ito ay maaaring magdulot ng kalituhan o tila kawalan ng kapanatagan, ngunit sa likod ng mga alon ng emosyon, ay may pagkakataon kang matuklasan ang iyong tunay na katatagan. Kapag may paghamon, doon mo higit na napatutunayan kung gaano kalalim ang iyong pinaghuhugutan ng lakas. At sa araw na ito, kahit tila may unos sa loob ng iyong kalooban, nariyan ang biyaya ng pagkatuto, ng pagkilala sa sarili, at ng paggising sa panibagong antas ng emosyonal na karunungan. Ang araw na ito rin ay sumasalamin sa kapangyarihan ng pagiging matatag sa gitna ng emosyonal na kaguluhan. Sa halip na takasan ang nararamdaman, ikaw ay inaanyayahang huminto, huminga ng malalim, at makinig sa tinig ng iyong puso. Sa panahong tila ikaw ay napapalayo sa iyong sarili o sa mga taong malapit sa iyo, alalahanin na ang tunay na koneksyon ay nagsisimula sa loob, sa koneksyon mo sa iyong sariling damdamin at kaisipan. Ang pagiging detached o tila walang pakialam ay maaaring dulot ng pagod o pangamba. Kaya't napakahalaga na muling iugat ang iyong sarili sa kasalukuyan. Maging mapagmatsyag sa iyong mga iniisip at sa paraan ng iyong pakikitungo sa mga tao, sapagkat maaaring ang isang maling hakbang ay magbunga ng hindi inaasahang alitan o hindi pagkakaunawaan. Pagtuunan mo rin ng pansin ang iyong kapakanan, pisikal, emosyonal, at mental. Ang mga hamong kinakaharap mo ngayon ay maaaring makapagpahina sa iyong katawan at kalooban kung hindi mo ito ayusin. Kaya't yakapin ang mga gawaing makapagpapasaya sa iyo at makapagbabalik ng iyong enerhiya. Maaaring ito ay isang maikling paglalakad sa labas upang masdan ang langit, o
o kaya na may tahimik na sandali ng pagmumuni-muni habang nakikinig sa paborito mong musika. Ang mga simpleng kilos ng pag-aalaga sa sarili ay may kapangyarihang muling buhayin ang apoy ng iyong diwa at bigyang linaw ang iyong pananaw. Sa aspeto ng relasyon, mag-ingat sa mga ugnayang emosyonal na maaaring maging dahilan ng tsismis o hindi magandang usapan. Ang iyong likas na karisma ay isang napakagandang biyaya, nakakapagbigay ito ng init at aliw sa mga taong nakapaligid sa iyo, ngunit sa araw na ito, maging mapili sa pagbubukas ng iyong damdamin. Hindi lahat ng umingiti ay kaibigan, at hindi lahat ng nagpapakita ng interes ay may mabuting layunin. Magtiwala sa iyong pakiramdam, kung may pag-aalinlangan sa isang tao o sitwasyon, huwag mo itong isantabi. Mas mabuting maging maingat kaysa magsisi sa huli. Sa kabila nito, huwag mong itago ang iyong liwanag. Sa halip, gamitin mo ito bilang gabay upang makatawid sa mga pagsubok. Ang iyong inner spark, ang ninyas ng iyong kalooban, ay may kakayahang magbigay inspirasyon hindi lamang sa sarili kundi sa iba ring nangangailangan ng liwanag. Yakapin mo ang araw na ito bilang isang yugto ng paglilinis at pagbabagong loob, kung saan ang bawat emosyon na nararamdaman mo ay nagsisilbing tulay patungo sa mas mataas na antas ng kamalayan at lakas ng loob. Sa mga praktikal na bagay, maaaring ang araw na ito ay magdala ng kaunting pagkaantala o kalituhan sa trabaho o tahanan, ngunit sa halip na madismaya, gamitin mo ito bilang pagkakataon upang mas paghusayin pa ang iyong diskarte at pasensya. Ang mga hindi inaasahang pangyayari ay maaaring magturo sa iyo ng disiplina at mas matalas na pag-unawa sa mga detalye. Sa halip na labanan ang daloy ng mga pangyayari, sumabay ka dito ng may bukas na puso at positibong pananaw. Ang maswerteng kulay para sa araw na ito ay ginto, sumisimbolo ng karangalan, tapang, at tagumpay. Isuot o isama ito sa iyong paligid upang palakasin ang iyong kumpiyansa sa sarili at dalhin ang enerhiya ng tagumpay sa iyong mga layunin. Ang mga maswerteng numero ay 3, 9, at 22. Gamitin ang mga ito bilang gabay kung ikaw ay magpapasya o kung nais mong itono ang iyong intensyon sa mga gawain. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang pagsusulat sa iyong journal, isang pagkakataon upang mailabas mo ang iyong saloobin, maproseso ang iyong nararamdaman, at makabuo ng mga bagong pananaw. Payo para sa iyo ngayong araw, maging bukas sa pagbabago, ngunit huwag isuko ang iyong sarili sa mga damdaming pansamantala lamang. Ang bawat emosyon, mabigat man o magaan, ay may layunin. Tanggapin mo ito ng buong tapang, sapagkat sa likod ng bawat pagluha o ngiti, ay may mensahe ang universo na inilalapit ka sa iyong mas malalim na pagkaunawa sa sarili. Sa mga oras na tila ikaw ay nag-iisa, alalahanin mong bahagi ka ng mas malawak na kabuuan, at hindi kailanman nawawala ang gabay ng mga bituin para sa iyo. Sa pagtatapos ng araw, damhin mo ang katahimikan ng gabi bilang paanyaya sa panibagong simula. Isang paalala na kahit ang araw ay lumulubog, muli rin itong sisikat. Sa bawat pagtatapos ay may panibagong pag-asa. Kaya't magpahinga ka ng may kapayapaan sa puso, dalhin ang lahat ng natutunan ngayong araw bilang ilaw na gagabay sa iyo bukas. Ikaw ay nilikhang may lakas, ganda, at tapang, at walang pagsubok ang maaaring sumupil sa liwanag ng isang tunay na Leo. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Virgo para sa Abril 14, 2025. Ngayon, habang ang buwan ay tahimik na lumulugar sa ilalim ng tanda ng Scorpio, ang hangin ay tila puspos ng matinding damdamin at enerhiya ng pagbabago. Maaari mong maramdaman ang isang pag-usbong ng masidhing damdamin mula sa kaibuturan ng iyong pagkatao, isang pagtawag na tila mula sa malalim na bahagi ng iyong sarili na nagnanais ng pagpapalaya, paglikha, at pagkilala. Maaaring hindi mo pa ito lubos na nauunawaan, ngunit may tila bulong mula sa iyong puso na nagsasabing panahon na para payagan mong ilabas ang bahagi ng iyong sarili na matagal nang nananahimik.
Ang bawat ideya, damdamin, at imahinasyon na lalabas ngayon ay hindi aksidente. Ito ay mensahe mula sa iyong kaluluwa na handa nang magbukas, lumikha, at magmahal muli. Habang sumisibol ang lakas ng araw na ito, isang malalim na inspirasyon ang maaring umusbong mula sa loob mo. Ang enerhiyang ito ay nagsusumigaw ng pagkamalikhain, ng pagnanais na bumuo, lumikha, magsulat, magpinta, o kahit simpleng magpahayag ng sarili sa kahit anong paraan na tunay na tumutugon sa iyong damdamin. Ang sigla na ito ay maaaring mula sa isang simpleng alaala, isang matagal ng pangarap, o isang damdaming matagal mo nang hindi binibigyan ng pansin. Huwag mo itong pigilan. Hayaang umagos ito, gaya ng agos ng tubig na lumilinis sa lahat ng madilim na bahagi ng iyong puso't isipan. Subalit sa kabila ng magandang daloy ng inspirasyon, paalala rin ng mga bituin na mag-ingat sa anumang galit o hinanakit na maaaring biglang sumulpot mula sa iyong alaala. May mga bagay na maaaring muling pumasok sa iyong isip, mga usapan na hindi na isara, mga tanong na hindi nasagot, at mga damdaming nasaktan ngunit na nahimik. Huwag mong hayaan na ang mga damdaming ito ay hadlangan ang liwanag na nais mong buuin. Sa halip, kilalanin sila, tanggapin at dahan-dahang bitawan. Hindi mo kailangang maintindihan agad ang lahat, sapat nang maunawaan mo na hindi mo kailangang dalhin ang bigat ng kahapon habang binubuo mo ang panibagong bukas. Sa panahon ng pagsasaliksik na ito sa sarili, mapapansin mong unti-unting lumilinaw ang iyong pananaw sa mga aspeto ng iyong buhay na dati ay tila malabo. Maaaring ito'y tungkol sa iyong personal na layunin, sa iyong relasyon sa iba, o sa koneksyon mo sa iyong sariling damdamin. Ang pagkakaroon ng lakas ng loob na harapin ang mga ito ay isang mahalagang hakbang patungo sa tunay na pagpapagaling. At sa bawat sandaling ikaw ay tapat sa iyong sarili, mas lalo mong nakikita ang tunay mong kagandahan, ang iyong pagiging masinsin, masigasig, at totoo. Ang araw na ito ay hindi lamang para sa paglikha, kundi para rin sa pag-asa. Habang lumalalim ang iyong pag-unawa sa iyong sarili, mapapansin mong ang mga ugat ng mga problema ay unti-unting lumalantad. Hindi ito para takutin ka, kundi para tulungan kang alisin ang mga tinik na matagal nang nagpapabigat sa iyong damdamin. Hanapin ang pinagmulan ng iyong kalungkutan o pagkabagot, maaaring ito ay dahil sa hindi mo pagbibigay halaga sa iyong sariling boses, o dahil sa pangambang hindi mo kayang gawin ang mga bagay na pinapangarap mo. Ngunit tandaan, sa sandaling tanggapin mo ang katotohanang karapat-dapat kang mahalin, pakinggan, at pagbigyan ng sarili mong damdamin, doon nagsisimula ang tunay na pagbabago. Bigyang pansin ang mga inspirasyon na lalapit sa iyo ngayon. Maaaring ito'y sa pamamagitan ng isang mensahe, isang larawan, isang awitin, o isang taong makakatagpo mo. Ano man ang anyo nito, ito ay may dalang mahalagang paalala, may saysay ang iyong tinig. Kapag hinayaan mong lumabas ang iyong malikhaing damdamin, makakamit mo ang isang uri ng kalayaan na bihira mong maramdaman, isang uri ng pag-asang hindi kayang sirain ng alinmang pagsubok. Sa paggawa ng kahit isang simpleng likhang sining o ideya, napapalalim mo ang koneksyon mo sa iyong kaluluwa. Sa aspeto ng kabuhayan at trabaho, ang araw na ito ay magandang panahon upang pagtuunan ng pansin ang mga proyekto na matagal mo nang nais simulan pero patuloy mong ipinagpapaliban. Ang iyong kasalukuyang lakas ng loob at pananabik ay maaaring magbunga ng mga ideya na hindi lamang kapaki-pakinabang kundi nakaka-inspire din kung may negosyo kang gustong buuin, career move na gustong simulan, o kahit simpleng pagbabago sa routine. Ito na ang panahon upang ito ay pag-isipan ng mabuti at simulan. Sa aspeto naman ng relasyon, matututo kang pakinggan hindi lamang ang sinasabi ng iba, kundi pati ang damdaming nananahimik sa pagitan ng inyong mga salita. Ang koneksyong tunay ay nag-ugat sa pag-unawa, at sa araw na ito, bukas ang iyong puso upang maramdaman ang damdaming iyon. Para sa iyong maswerteng mga elemento, ang maswerteng kulay ay lilac, isang kulay ng kalinawan, pagninilay, at espiritual na paggising.
Magsuot ng lilac o pumili ng bagay na may ganitong kulay upang makatulong sa iyo na manatiling kalmado at nakatutok. Ang iyong maswerteng numero ay 9, 11, at 27, mga numerong sumisimbolo sa pagpapalaya, inspirasyon, at paglago. Ang iyong maswerteng gawain ay ang pagsulat ng journal o liham sa iyong sarili, isang anyo ng pagninilay na magpapalakas sa iyong damdamin at magbibigay linaw sa iyong landas. Bilang payo, tandaan na ang lakas ng pagbabago ay laging nagmumula sa loob. Sa sandaling payagan mong bitawan ang mga bagay na hindi na nakatutulong sa iyo, makakahanap ka ng mas maraming puwang upang yakapin ang mga bagay na tunay mong kailangan. Ang tunay na kalinawan ay hindi palaging galing sa labas, madalas, ito ay galing sa payak na pagtanggap sa sariling kahinaan, pangarap, at katotohanan. Huwag mong ipagkait sa sarili mo ang karapatang umibig sa kung sino ka sa ngayon, habang patuloy mong nililikha kung sino ka pa lamang sa hinaharap. Sa pagtatapos ng araw, bigyan mo ang iyong sarili ng katahimikan. Sa mga huling oras bago ka magpahinga, magnilay ka sa lahat ng iyong naramdaman at natutunan. Maging mapagpasalamat ka sa mga mensahe ng araw, sa mga damdaming binisita mo, at sa mga panibagong pananaw na sumibol. Kahit na tila tahimik ang paligid, ang iyong kaluluwa ay abala sa pagbubuo ng panibagong lakas, panibagong direksyon, at panibagong simula. Matulog ka na may dalang kapanatagan, tiwala, at pag-asa. Dahil ang bawat hakbang mo ngayon ay patungo sa mas makulay, mas makahulugan, at mas masayang bukas. Bukas ay panibagong araw. Ngunit ngayon, ito muna ang iyong sandali ng pagkilala, pagpapalaya, at paglikha. At ito ang iyong pinakamalaking regalo ngayong araw, ang makilala mo ang sarili mong liwanag. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Libra para sa Abril 14, 2025. Sa araw na ito ng Abril 14, ang likas mong pagiging elegante at sopistikado ay mas lalong magniningning. Para kang sinag ng araw na tahimik ngunit mapangakit, umaabot sa mga puso ng mga taong nasa paligid mo sa paraang hindi mo man lubos na namamalayan. May kakaibang alindog ka ngayon, isang likas na lakas na dumadaloy sa iyong aura, na nagiging dahilan kung bakit ka mas pinapansin, mas hinahangaan, at mas pinapahalagahan ng mga tao sa iyong buhay. Ang bawat ngiti mo ay tila nagsasabi ng daang salita, at ang iyong presensya ay nagdadala ng isang hindi maipaliwanag na ginhawa. Sa ilalim ng enerhiya ng araw na ito, mararamdaman mo ang isang makapangyarihang daloy ng enerhiya sa aspeto ng iyong damdamin at relasyon. May kasiglahan sa hangin, isang mainit na pahiwatig ng ugnayan, pagnanasa, at paglalim ng koneksyon sa mga mahal mo sa buhay. Hindi ito basta damdaming lumilipas lamang, ito ay isang matinding paanyaya para yakapin ang tunay mong nararamdaman at hayaang humubog ito sa iyong mga kilos at desisyon. Maaari mong mapansin na ang simpleng tinginan, yakap, o salita ay may kakayahang maghatid ng matinding emosyon, isang tanda na ang araw na ito ay puno ng potensyal para sa mas malalim at makahulugang ugnayan. Habang binubuksan mo ang iyong puso sa mga emosyonal na daloy ng araw na ito, mainam din na huminto sandali at lumabas sa iyong comfort zone. Lumakad sa ilalim ng liwanag ng araw o magpakasariwa sa hangin habang nagmumuni-muni sa kagandahan ng kalikasan. Ang ganitong simpleng gawain ay nakatutulong upang mapanatiling balanse ang iyong enerhiya. Kapag ikaw ay nakakonekta sa kalikasan, mas nagiging malinaw sa iyo ang mga sagot sa mga tanong na matagal mo nang bitbit. Ang katahimikan ng paligid ay nagiging daluyan ng panloob na pagninilay, na siyang magdadala sa iyo sa mas malalim na pag-unawa hindi lamang sa sarili kundi pati na rin sa iba. Ngayong araw, maaari kang maakit sa mga pag-uusap na dati-rati ay hindi mo binibigyang pansin, mga paksang puno ng misteryo, mga damdaming hindi agad ibinubunyag, at mga kaisipang matagal nang nakakubli sa likod ng pang-araw-araw na pakikisalamuha. Ito ang panahon para hayaan ang iyong kuryosidad ang gumabay sa iyo.
Sa paggawa nito, maaari kang makaranas ng mga nakapupukaw na pag-uusap na magbubukas ng bagong antas ng koneksyon at pag-unawa. Marahil ay may matagal ka ng tanong sa puso mo, at ngayon ang pagkakataon para tahakin ang mga sagot, hindi sa pamamagitan ng lohika, kundi sa mas malambot at emosyonal na paraan. Partikular na malakas ngayon ang impluwensya ng araw na ito sa iyong mga romantikong relasyon. Ang enerhiya na bumabalot sa iyo ay puno ng paglalandi, tapang, at katotohanan, isang perpektong timpla para sa mas matibay na ugnayan sa pagitan mo at ng iyong minamahal. Huwag kang matakot na talakayin ang mga sensitibong paksa, lalo na yaong mga itinuturing na tabu o mahirap buksan. Ang totoo, kapag naging bukas kayo sa isa't isa, mas lalo ninyong mauunawaan ang lalim ng inyong pagtitiwala at pagmamahal. Sa ganitong paglalim ng koneksyon, mas tumitibay ang pundasyon ng inyong relasyon. Hindi ito basta lambingan lamang, ito ay isang hakbang tungo sa tunay na emosyonal na kalayaan. Hayaang ang mahika ng araw na ito ang gumabay sa iyong mga hakbang. Sa bawat desisyong ginagawa mo, sa bawat salita mong binibigkas, ramdam ang pagkakaisa ng kalikasan at ng iyong damdamin. Ang kagandahan mo ay hindi lamang panlabas, kundi isang paglalakbay patungo sa mas matibay, mas buo, at mas may layuning sarili. Ito ang panahon upang yakapin mo ang sarili mong ganda, hindi lang sa anyo, kundi sa kabuuang pagkatao. Maswerteng kulay mo ngayon ang kulay rosas, isang simbolo ng pag-ibig, kahinahunan, at malalim na damdamin. Ang kulay na ito ay magbibigay sa iyo ng dagdag na sigla sa tuwing ikaw ay may mahahalagang pag-uusap o pakikipag-ugnayan. Ang maswerteng numero mo naman ay 21 at 14. Kapag nakita mo ang mga numerong ito sa araw na ito, ituring mo itong kumpirmasyon na ikaw ay nasa tamang landas at sinusuportahan ng universo. Ang maswerteng gawain mo ay ang pakikipag-usap ng bukas at tapat, mga pag-uusap na hindi natatakot tuklasin ang lalim ng damdamin, at mga koneksyon na nililikha sa pamamagitan ng taos-pusong pakikinig. Bilang pangwakas na paalala para sa iyo ngayong araw, yakapin mo ang iyong emosyon. Huwag mo itong katakutan o itaboy. Sa halip, hayaang ito ay maging ilaw na gagabay sa iyo sa madilim na bahagi ng iyong paglalakbay. Sa pagyakap mo sa iyong damdamin, mas lalalim ang iyong pagkaunawa sa sarili, at mas magkakaroon ka ng kakayahang magmahal at umunawa sa iba. Tandaan mo rin na hindi mo kailangang laging may sagot sa lahat. Minsan, sapat na ang maramdaman mong ligtas ka, mahalaga ka, at karapat-dapat ka sa pagmamahal. Magtiwala sa sarili mong kakayahan na lumikha ng kapayapaan, hindi lamang sa paligid mo kundi sa iyong kalooban. Ikaw ay nilikhang may layunin, at bahagi ng layuning iyon ay ang maging ilaw sa landas ng iba, habang sabay mong tinatahak ang iyong sariling landas ng paghilom, pagtuklas, at pag-ibig. Naway ang araw na ito ay maging paalala ng kagandahang likas sa iyo, at kung paanong ang iyong presensya ay isang biyaya sa mundo. Kaya habang nagpapatuloy ka sa iyong araw, dalhin mo ang pagmamahal, ang pag-unawa, at ang kapayapaang likas sa iyong puso. Isa kang paalala na sa gitna ng kaguluhan ng mundo, may mga kaluluwang tulad mo na nagpapadama ng liwanag at pagmamahal. Patuloy kang magningning, Libra. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Scorpio para sa Abril 14, 2025. Sa araw na ito, habang ang buwan ay sumasayaw sa loob ng iyong tanda, isang malalim na enerhiya ang unti-unting gumigising sa pinakaloob ng iyong isipan at damdamin. Parang may puwersang hindi mo maipaliwanag na humihila sa iyo papunta sa tahimik na sulok ng iyong pagkatao, isang panawagan para sa introspeksyon at taimtim na pagmumuni-muni. Ito ay hindi basta tahimik na sandali, ito ay isang sagradong pagkakataon na inilalatag sa harapan mo upang marinig mo ang mga tinig ng iyong kalooban na matagal nang nananahimik.
Marahil ay may mga damdaming itinago mo noon, mga alaala o saloobin na iyong nilibing sa ilalim ng abala at ingay ng pang-araw-araw na buhay. Ngayon, ang lahat ng iyon ay may pagkakataong umahon. Hayaan mong maramdaman ang mga ito. Hindi sila dumadalaw upang gambalain ka kundi upang tulungan kang makalaya mula sa pag-aalinlangan, takot, o pagdududa na matagal mo ng pasan-pasan. Ang enerhiya ng araw na ito ay hindi lamang basta damdamin, ito rin ay panibagong simula. Kung may mga bahaging nanatiling nakakulong sa anino ng iyong kalooban, ngayon ang panahon upang yakapin ang liwanag ng katotohanan. Ano ang mga bagay na pinipigil mong aminin sa iyong sarili? Ano ang mga pangarap o pagnanasang palagi mong isinantabi dahil sa takot o pag-aalinlangan? Ngayon, ikaw ay tinatawag ng universo na yakapin ang sarili mong katotohanan. Sa bawat pag-amin ng iyong tunay na nararamdaman, mas lalong nagkakaroon ng lakas ang iyong kaluluwa upang humakbang palayo sa lumang bersyon ng sarili mo. Hinihikayat ka rin ng kalawakan na muling kumonekta sa iyong pinagmulan, sa iyong mga ugat, sa iyong pamilya, sa pinanggalingan ng iyong puso. Ang mga alaala ng iyong pagkabata, ang mga tinig ng iyong mga mahal sa buhay, at ang hindi matatawarang init ng ugnayan sa pamilya ay tila muling kumakatok sa iyong kamalayan. Maaaring may okasyon o pagtitipon na magbabalik sa iyo sa piling ng mga taong minsay naging pundasyon ng iyong lakas. Sa pagkakataong ito, huwag lamang tingnan ang mga sandaling iyon bilang simpleng pagsasama-sama. Sa halip, damhin mo ang lalim ng koneksyon. Bawat ngiti, bawat kwento, bawat pagtawa, lahat ng ito ay mga salamin ng iyong paglalakbay at mga aral na ginagabayan ka hanggang sa ngayon. Tandaan mo, hindi aksidente na ikaw ay bahagi ng pamilyang iyong kinabibilangan. Maging ito man ay masaya, masalimuot, o puno ng pagsubok, ang bawat isa sa kanila ay may ambag sa pagbuo ng iyong pagkatao. Sa kanilang mga mata, maaaring masilayan mo ang sarili mong paglago. Minsan, sa mga simpleng usapan sa hapagkainan o mga katahimikan sa tabi ng iyong ina, ama, o kapatid, nariyan ang pinakamalalim na pag-unawa. Igalang mo ang koneksyon na ito, hindi lang bilang obligasyon, kundi bilang bahagi ng iyong espiritual na ebolusyon. Habang nagpapatuloy ang araw, may panawagan na yakapin ang self-love, isang malalim at mapagkumbabang uri ng pagmamahal sa sarili na hindi lamang nakabase sa pisikal na anyo, kundi sa tunay na pagpapahalaga sa kung sino ka bilang isang nilalang. Panahon na upang patahimikin ang ingay sa iyong isipan na nagsasabing hindi sapat. Pakinggan mo ang tinig ng iyong puso na nagsasabing ako ay mahalaga. Ang pag-aalaga sa sarili ay hindi pagiging makasarili. Ito ay isang hakbang ng tapang, ng pagtanggap, at ng pagsisimula ng bagong yugto. Sa bawat hakbang na gagawin mo patungo sa iyong sariling pagpapagaling, ay unti-unting binubuo ang matatag na pundasyon ng pagbabago at karunungan. Ngayon ay oras upang ipikit ang mga mata, huminga ng malalim, at damhin ang katahimikan ng sandali. Sa katahimikang ito, may boses na bumubulong mula sa kailaliman ng iyong kamalayan, isang paanyaya upang magtiwala. Magtiwala sa proseso. Magtiwala sa sarili. Magtiwala sa darating. Ang enerhiya ng araw na ito ay nagbibigay liwanag sa mga bahagi mo na kailanman ay hindi mo paganap na pinansin. Ito ay pagkakataon upang tuklasin hindi lang ang mga sagot, kundi pati na rin ang mga tanong na kailangang bigyang pansin. Tanungin mo ang sarili mo, ano ang tunay kong kailangan? Ano ang nagpapasaya sa akin? Ano ang nagpapagaan ng aking pakiramdam? Sa kabila ng emosyonal na lalim ng araw na ito, nariyan ang pag-asa. Ang bawat butil ng pag-unawa ay parang binhi ng liwanag na maaari mong itanim sa iyong puso. Sa oras na ito'y iyong arugain, mamumunga ito ng tapang, pagmamahal, at kalinawan. Ang pagmumuni-muni mo ngayon ay hindi lamang tungkol sa pagtingin sa nakaraan, ito rin ay pagsilip sa hinaharap na maaari mong likhain sa tulong ng iyong mas mataas na kamalayan. Ang maswerteng kulay mo para sa araw na ito ay navy blue.
Ito ay kulay ng lalim, kumpiyansa, at tahimik na kapangyarihan. Magsuot ka ng kulay na ito o isama ito sa iyong paligid upang maramdaman mo ang katiwasayan sa gitna ng kaguluhan. Ang maswerteng numero mo naman ay 3, 9, at 22. Ang mga bilang na ito ay simbolo ng komunikasyon, karunungan, at balansing enerhiya, mga gabay sa iyong paglalakbay tungo sa pag-unlad. Para sa maswerteng gawain, maglaan ng tahimik na oras upang magsulat sa journal, magmeditasyon sa tabi ng halaman o likas na tanawin, o magbigay ng lihim na mensahe ng pasasalamat sa isang mahal sa buhay. Ang mga gawaing ito ay magbubukas ng pinto sa mas malawak na koneksyon sa iyong sarili at sa iba. Ang payo ko para sa iyo ngayon, huwag mong sukatin ang iyong halaga sa basehan ng produktibidad o panlabas na pagkilala. Ang tunay mong halaga ay nasa kung paanong pinipili mong magmahal, magpatawad, at manatiling buo kahit sa gitna ng unos. Mahalaga ka. Ipagdiwang mo ang katahimikan, ang damdaming dumadaloy, at ang mga aral na hindi laging lantad ngunit nag-iwan ng baka sa kaluluwa. Hindi kailanman masama ang huminto saglit at damhin ang bigat o gaan ng isang emosyon, sapagkat dito natin mas lubos na nakikilala ang ating sarili. Sa pagtatapos ng araw na ito, hayaang ang mga bituin at buwan ay maging iyong kanlungan. Ipikit ang iyong mga mata ng may pasasalamat. Alalahanin mo na ang bawat sandali ng pagninilay ay hakbang patungo sa mas maliwanag at mas mapayapang kinabukasan. Yakapin mo ang buong sarili mo, ang takot, ang tapang, ang pagnanasa, at ang pag-asa. Sa pagsapit ng gabi, ikaw ay muling magiging handa, hindi upang takasan ang anino, kundi upang yakapin ang liwanag na sumisibol sa iyong puso. Ikaw ay nasa gitna ng isang makapangyarihang transformasyon. Hayaan mong ang araw na ito ay maging pahina sa kwento ng iyong pagbangon, pagmamahal, at pagtanggap sa sarili. Buong puso mong tanggapin ang lakas ng iyong damdamin dahil dito mo masusumpungan ang iyong tunay na kapangyarihan. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Sagittarius para sa Abril 14, 2025. Ang araw na ito ay puspos ng enerhiyang nagpapalakas sa likas mong karisma at matinding sigla sa buhay. Sa bawat paghinga mo ngayong araw, damhin mo ang biyaya ng pagkakaroon ng malakas na presensya, isang aura na kayang magpabago ng damdamin ng mga tao sa paligid mo. Habang niyayakap mo ang mga alon ng enerhiya sa Abril 14, hayaang itaas ng saya ng pagiging buhay ang iyong mga iniisip at kilos. Sa ganitong estado ng kamalayan, mas makikilala mo ang iyong sarili bilang isang nilalang na hindi lamang nabubuhay, kundi tunay na lumilikha ng pagbabago. Ang iyong kasiglahan ay tila isang apoy na nagpapainit sa paligid mo, at ito'y nagbibigay inspirasyon sa iba. Mapapansin mo rin na ang bawat interaksyon mo ay tila may mas malalim na kahulugan. Hindi lamang basta pag-uusap ang nagaganap, kundi koneksyon na bumabalot sa damdamin ng bawat isa. Ang bawat ngiti, bawat sulyap, bawat salita ay tila nagdadala ng mahiwagang pang-akit. Napupukaw nito ang kuryosidad at interes ng iba sa iyo, at mula rito ay nagsisimula ang mas makabuluhang koneksyon. Sa mga sandaling ito, mapapagtanto mong ikaw ay higit pa sa isang tagamasid sa mundo. Ikaw ay aktibong nilalang na may kakayahang humubog ng mga damdamin at alaala sa puso ng iba. Habang ang enerhiya ng araw na ito ay nananatiling malakas, may panawagan sa iyo na hanapin ang katapatan sa iyong mga koneksyon. Sa gitna ng mga abalang usapan at mabilisang pagkikita, maaaring maramdaman mong may kulang, isang pagnanasang makatakas sa mabababaw na ugnayan. Ito ay hindi kapintasan, kundi isang senyales na ikaw ay umuunlad. Ang iyong kaluluwa ay naglalakbay patungo sa mga pakikipag-usap na nagmumula sa puso, mga pag-uusap na may kakabit na paglalim, pag-unawa, at pagkakaunawaan. Sa ganitong sandali, hayaan mong gabayan ka ng iyong pakiramdam at intuisyon. Ang mga emosyon mo ay hindi mo dapat itago, sa halip, ito'y nararapat yakapin at pagnilayan.
Kapag mas binibigyang pansin mo ang tunay mong nararamdaman, mas lalong nagiging malinaw ang direksyong iyong tatahakin. Ang iyong mga desisyon ay hindi na lamang batay sa lohika, kundi pinanday ng kabuuan ng iyong karanasan at damdamin. Ang pagtanggap sa iyong emosyon ay hindi kahinaan, ito'y lakas na magdadala sa iyo sa mga landas ng pag-unlad at kapayapaan. Kapag sinunod mo ang bulong ng iyong puso, mapapansin mong mas madali mong makikita ang tama sa gitna ng mga alon ng pagdududa. Ngayong araw, pinalalakas ng universo ang iyong kakayahan na damhin at gamitin ang tinig ng kababaang loob at intuisyon. Ang enerhiya ng pambabae, hindi bilang kasarian kundi bilang simbolo ng paglalambot, pag-unawa, at pakikipagtulungan, ay bumabalot sa iyo. Sa ilalim ng liwanag ng panahon, hinihimok kang makinig, tumanggap at magbigay. Sa ganitong paraan, mas nararamdaman mo ang balansing puwersa sa iyong buhay. Tandaan mo, hindi lahat ng laban ay kailangang ipaglaban. Minsan, sa tahimik na pagtanggap, mas nararating natin ang tagumpay. Sa bawat pagkakataong nagpapakita ka ng malasakit at pag-unawa, unti-unting bumubukas ang mga pintuan ng mga pagkakataon. Maaaring ito'y mga bagong kaibigan, bagong proyekto, o bagong inspirasyon, lahat ng ito'y magsisimulang umusbong sa sandaling buksan mo ang iyong puso sa posibilidad. Habang ginagalugad mo ang kabuuan ng araw, may paalala sa iyo na gamitin ang bawat puna bilang pagkakataon para sa paglago. Ang kritisismo, gaano man ito kasakit sa unang dinig, ay maaari mong gawing sandata para sa sarili mong pag-angat. Sa halip na ito'y ikasama ng loob, subukan mong tanungin ang sarili, anong bahagi nito ang maaaring makatulong sa aking pag-unlad? Sa ganitong pananaw, nagiging tulay ang bawat puna patungo sa iyong pagpapabuti. Isa kang nilalang na patuloy na hinuhubog, at ang bawat karanasan, mabuti man o mahirap, ay bahagi ng iyong paglalakbay patungo sa higit na kabutihan. Masdan mong mabuti ang mga pagkakataong bumabalot sa iyo ngayon. Sa mga usapan, damdamin, at karanasang hinaharap mo, may mga lihim at hiwaga na unti-unting bumubunyag. Huwag kang matakot sa hindi mo pa alam, ang tunay na lakas ay nasa pagtanggap sa misteryo, at sa paniniwalang lahat ng bagay ay may dahilan. Sa bawat pagsubok na iyong kinakaharap, may butil ng pag-asa at kaalaman na inilalagay ang universo sa iyong palad. Sa pagtitiwala mo sa takbo ng panahon, at sa iyong sariling kakayahan, unti-unti mong makakamit ang mga layuning minsan mong inakalay napakalayo. Ngayong araw, ang iyong maswerteng kulay ay dilaw, isang kulay ng pag-asa, talino, at sigla. Ang dilaw ay nagbibigay ng malinaw na pananaw at tumutulong sa iyo upang manatiling masigla sa gitna ng mga hamon. Ang iyong maswerteng numero ay 7 at 11. Ang 7 ay simbolo ng espiritual na paggabay, habang ang 11 ay sumisimbolo sa intuisyon at mas mataas na layunin. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang pakikipag-usap sa isang taong matagal mo nang hindi nakakausap. Mula rito, maaaring magmula ang bagong pananaw, inspirasyon, o kahit isang pagbabalik loob na matagal mong inaasam. Sa pagtatapos ng araw na ito, bigyan mo ng pagkakataon ang iyong sarili na magpahinga at magnilay. Tanungin ang iyong sarili, ano ang mga bagay na natutunan ko ngayon? Anong mga emosyon ang tunay kong naramdaman, at ano ang ibig sabihin nito sa akin? Hayaang ang bawat karanasan ngayong araw ay maging ilaw sa susunod mong hakbang. Sa paglalim ng gabi, pasalamatan mo ang iyong sarili sa tapang at kababaang loob na ipinakita mo sa buong araw. Tandaan mo, ang iyong paglalakbay ay hindi palaging madaling tahakin, ngunit ang bawat araw ay hakbang patungo sa mas malawak mong sarili. Ang mundo ay patuloy na umiikot, at sa bawat pag-ikot nito'y may bagong pag-asa. Ipagpatuloy mo ang pagtuklas, ang pakikipag-ugnayan, at ang pagyakap sa kabuuan ng iyong damdamin. Patuloy mong yakapin ang misteryo ng buhay, sapagkat dito mo matatagpuan ang tunay na kahulugan. Sa huli, ikaw ay mananatiling isang ilaw, isang gabay sa sarili mong daan, at isang inspirasyon sa iba.
Patuloy mong gamitin ang iyong tapang, katalinuhan, at puso sa lahat ng ginagawa mo. Ang bukas ay laging may bitbit na panibagong simula. At sa pagharap mo rito, baunin mo ang lahat ng natutunan mo ngayon. Pumili ng kabutihan, yakapin ang katotohanan, at ipagdiwang ang buhay. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Capricorn para sa Abril 14, 2025. Ngayong araw ng Abril 14, hayaan mong gabayan ng enerhiya ng ika-17 araw ng buwan ang iyong mga iniisip. Ang araw na ito ay nag-aanyaya sa iyo upang tuklasin ang mga misteryo ng iyong sensualidad at binibigyan ka ng pagkakataong kumonekta sa mga mas malalim na aspeto ng iyong sarili. Ito ay isang magandang pagkakataon upang maglaan ng oras para mapansin ang iyong mga damdamin at pagnanasa na maaaring may kinalaman sa mga relasyon o ang iyong pangangailangan na protektahan ang mga mahal mo sa buhay. Ang pagsulyap sa iyong nararamdaman ay magbubukas sa iyo ng isang bagong pananaw sa iyong kaligayahan at mga hangarin. Habang tinatahak mo ang mga hamon ng araw, maglaan ng sandali upang mag-reflect sa kung paanong ang mga nakatagong damdamin ng galit o pagtatanggol ay maaaring makaapekto sa iyong realidad. Alam mong may kalakasan ka sa iyong katalinuhan at karanasan, kaya't mas pinipili mong magsalita at magpasya sa mas maingat na paraan. Ngunit ngayong araw, hinihikayat kita na maging mas malambot sa iyong pananaw at galaw. Pagtanggap sa mga bagong karanasan ay maaaring magdala ng mga oportunidad na hindi mo pa naisip. Habang lumalawak ang iyong mga pananaw, makikita mo ang mas maraming posibilidad na magbibigay sa iyo ng mas malaking kaligayahan at tagumpay. Ang impluwensya ng buwan ay nagsusulong ng isang makapangyarihang pagbabago na nag-udyok sa iyo na ipahayag ang iyong mga pasyon at kahinaan. Marahil ay mapansin mo na kapag ikaw ay kumonekta ng tapat sa iba, mas lalalim ang iyong mga relasyon at nagiging mas matibay ang mga ugnayan. Kung nais mong maging mas maligaya, alamin na ang pagpapahayag ng iyong tunay na nararamdaman ay magdudulot ng mga relasyon na mas makulay at magaan. Ang pagiging bukas sa iyong mga kahinaan at pagpapakita ng malasakit ay makakatulong sa iyo upang mas maunawaan ang iba at ang iyong sarili. Ngayong araw, maglaan ng oras upang mag-isip at mag-reflect sa mga bagay na maaaring magbigay sa iyo ng kaligayahan. Huwag matakot na magsimula ng mga bagong karanasan at magpahayag ng iyong mga tunay na nararamdaman. Sa paggawa nito, matutulungan ka nitong mapabuti ang iyong mga relasyon at mabigyan ng bagong damdamin ng kagalakan. Ipinapaalala sa iyo ng araw na ito na ang pagtanggap sa iyong mga kahinaan ay hindi nangangahulugang kahinaan, kundi isang hakbang patungo sa mas malalim na koneksyon at mas mataas na antas ng kasiyahan sa iyong buhay. Habang ang araw ay naglalakbay, magbukas ng puso para sa mga posibilidad na darating. Ang pagpasok sa mga hindi pamilyar na karanasan ay maaaring magdala ng parehong kasiyahan at paglago. Maaaring makita mo na ang iyong mga hangarin ay nagbabago, at ang iyong mga inaasahan ay napapalitan ng mas mataas na antas ng pananaw. Ang mga bagong karanasan ay maaaring magdala ng kasiyahan na magbibigay sa iyo ng sigla at lakas upang patuloy na maglakbay sa iyong landas. Huwag matakot na yakapin ang mga bagong hamon na dadating, sa halip, maging bukas at tanggapin ang mga bagong oportunidad na nagmumula sa mga ito. Ang mga pagbabago na ito ay magdadala ng mas maraming kagalakan sa iyong buhay at magbubukas ng mas malalim na koneksyon sa iyong sarili at sa iba. Ang iyong maswerteng kulay ngayon ay rosas, isang kulay na sumasagisag sa pagmamahal, pagninilay, at pagkasensual. Ang rosas ay makakatulong sa iyo na magpatahimik ng iyong isipan at magbukas ng iyong puso sa mga bagong karanasan. Ang maswerteng numero mo ay 42 at 31. Kung makita mo ang mga numerong ito ay senyales na ikaw ay nasa tamang landas at may malaking oportunidad na naghihintay sa iyo.
Ang maswerteng gawain mo ngayon ay ang maglaan ng oras para magnilay, magnasa, at mag-explore ng mga bagong ideya o relasyon na magbibigay sa iyo ng kasiyahan. Ang pinakamahalagang payo para sa iyo ngayon ay ito: lumikha ka ng balansing buhay na kinikilala ang iyong pangangailangan para sa proteksyon, ngunit binibigyan ng espasyo ang mga bagong posibilidad at karanasan. Huwag mong hayaang ang iyong pagiging protektibo ay magtakda ng mga limitasyon sa iyong sariling kaligayahan. Matutunan mong yakapin ang mga bagong pagkakataon at maging bukas sa pagbabago. Ikaw ay may kakayahang magdala ng positibong epekto sa buhay ng iba, kaya't huwag matakot na magpakita ng pagmamahal at malasakit. Ang pagpapahayag ng iyong sarili ay magbibigay sa iyo ng mas maraming kaligayahan at magpapalawak sa iyong kakayahang magtagumpay. Huwag kalimutan na ang mga hindi inaasahang kagalakan ay madalas na dumarating mula sa mga hindi inaasahang karanasan. Ipinapaalala ng araw na ito sa iyo na ang pag-unawa at paggalang sa iyong mga nararamdaman ay magdudulot ng mas malalim na koneksyon sa iyong sarili at sa iba. Sa pagtatapos ng araw na ito, magpasalamat sa mga pagkakataon na dumating at sa mga bagong karanasan na natutunan mo. Maging bukas sa mga darating pang posibilidad at magtiwala sa iyong kakayahan na magtagumpay. Isara ang araw na may damdamin ng pasasalamat at pag-asa para sa mas magaan at mas masayang bukas. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aquarius, para sa ika-negatibo 14 na ng Abril, 2025. Ngayong araw, ika-negatibo 14 na ng Abril, ang enerhiya na nakapalibot sa iyo bilang isang Aquarius ay may kakaibang katangian. May kakayahan kang magsanib sa anumang grupo nang hindi nahihirapan, kaya't madali mong nakakonekta ang iyong sarili sa iba't ibang enerhiya at pananaw. Ipagdiwang ang kakayahan mong ito ngayong araw, dahil ang iyong mga pakikipag-ugnayan sa iba ay magdadala ng malalim na mga pananaw na magpapabago sa paraan ng iyong pagtingin sa mundo. Ang iyong likas na pagiging bukas sa mga ideya at karanasan ng ibang tao ay magbibigay daan sa iyo upang matutunan ang mga bagay na hindi mo pa naririnig o naisip. Mahalaga ang araw na ito upang maging mas receptive at maglaan ng oras upang pahalagahan ang mga bagay na natutunan mo mula sa iyong paligid. Pakinggan ang mga kwento ng iba sapagkat sa kanilang mga karanasan ay may mga aral na magagamit mo sa iyong sarili at sa iyong patuloy na paglago. Habang naglalakbay ka sa araw na ito, maglaan ng pansin sa kung paano ang mga nararamdamang pagkabigo o pagkakasakit ay maaaring magbago ng iyong mga iniisip at kung paano ito maaaring makaapekto sa iyong mga aksyon. Sa araw na ito, may isang mahalagang pagsubok na tatahakin ka, at ito ay maaaring maghamon sa iyong kakayahang manatili sa iyong tunay na pagkatao. Ang nararamdaman mong pagkadismaya o pagkakasakit ay maaaring magdala ng mga negatibong saloobin na magbibigay ng takot o panghinaan ng loob, ngunit ito rin ay pagkakataon upang maging mas matatag. Subukang intindihin ang mga damdaming ito, at huwag hayaang ang mga ito ay maging dahilan ng pagkaligaw mo sa iyong tunay na layunin. Ang iyong kakayahang mag-reflect at mag-isip ng malalim ay makakatulong sa iyo upang mapanatili ang iyong integridad at manatiling tapat sa iyong sarili. Sa bawat hamon, magsimula kang maghanap ng mga pagkakataon upang maging mas maligaya at mas kontento sa iyong mga reaksyon. Ngayon, maglaan ng oras upang magmuni-muni sa iyong mga relasyon. Ang mga ugnayan na mayroon ka ngayon, mula sa mga kaibigan hanggang sa mga mahal sa buhay, ay may malaking papel sa iyong kagalakan at paglago. Kung nakakaranas ka ng tensyon o hindi pagkakaunawaan sa isa sa iyong mga relasyon, maaaring ang araw na ito ay magsilbing pagkakataon para ayusin ang mga hindi pagkakaintindihan. Ang pagmumuni-muni at pagpapatawad ay magiging susi upang mapanumbalik ang pagkakasunduan at positibong daloy sa iyong mga ugnayan. Mahalaga na mapanatili ang iyong pakiramdam ng kagalakan at kapayapaan, at sa pamamagitan ng pagpapatawad at pag-unawa,
ang mga ugnayan ay maaaring maging mas malalim at mas buo. Sa pamamagitan ng iyong bukas na komunikasyon, malalagpasan mo ang anumang hadlang na maaaring magbawas ng saya sa iyong relasyon. Ang iyong kakayahan na makipag-ugnayan at makialam sa mga iba't ibang aspeto ng iyong buhay ay magiging malaking tulong sa pag-navigate ng mga pagpapalit-palit na dinamika ng iyong araw. Ang iyong mga pakikipag-usap sa iba ay magbibigay sa iyo ng mga kaalaman at pananaw na magagamit mo hindi lang para sa iyong sarili, kundi pati na rin sa mga mahal mo sa buhay. Ang pagkakaroon ng malalim na pagkakaintindi sa mga ugnayan ng lakas at kapangyarihan sa iyong paligid ay magbibigay sa iyo ng kakayahang magdala ng balance at harmony sa iyong buhay. Laging magtiwala sa iyong intuisyon at hayaan itong magpayo sa iyo kung paano makipag-ugnayan sa mga tao sa iyong paligid. Ang mga koneksyong ito ay hindi lamang magpapalalim sa iyong personal na buhay, kundi magbibigay rin sa iyo ng lakas at inspirasyon upang magpatuloy sa iyong mga pangarap. Sa pagtutok sa iyong mga pakikipag-ugnayan, magkakaroon ka ng mas klarong pananaw kung paano magdadala ng positibong pagbabago sa iyong buhay. Ngayon ay isang magandang pagkakataon upang palakasin ang iyong koneksyon sa iyong mga mahal sa buhay. Subukang maglaan ng oras upang makipag-bonding sa pamilya o mga kaibigan, at magbigay ng tulong o mga saloobin na makakatulong sa kanilang kaligayahan at kaunlaran. Ang mga simpleng galak at pagtulong sa iba ay magbibigay ng higit pang kagalakan sa iyong sarili. Gayon din, mas magiging maligaya ka kapag ang mga relasyon na iyong pinapahalagahan ay muling magkakaroon ng mas malalim na kahulugan at halaga. Ang iyong mga kontribusyon sa buhay ng iba ay magiging malalim at makakakita ka ng mga positibong pagbabago sa iyong kapaligiran. Ang mga maswerteng numero mo ngayong araw ay 1, 3, at 9. Gamitin ang mga numerong ito bilang gabay sa iyong mga desisyon, maging sa mga maliliit na hakbang na gagawin mo. Ang mga numerong ito ay magdadala sa iyo ng lakas at positibong enerhiya upang magtagumpay sa iyong mga gawain. Ang iyong maswerteng kulay ay lilac, isang kulay na sumasagisag sa espiritu ng pagbabago, pag-ibig, at pagkakaroon ng mas mataas na pananaw sa buhay. Subukang magsuot ng lilac o magdala ng bagay na may lilac na kulay upang madala mo ang enerhiya ng kagandahan at positibong pagbabago sa iyong araw. Ang iyong mga maswerteng gawain ay nakatuon sa pagpapalalim ng iyong mga ugnayan sa pamilya at mga kaibigan, kaya maglaan ng oras upang makipag-ugnayan at iparamdam sa kanila ang iyong pagmamahal. Maging bukas sa pagpapakita ng iyong nararamdaman at magbigay ng tulong sa mga mahal mo sa buhay. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang magmuni-muni at magpasalamat sa mga magagandang bagay na nangyari. Ang iyong kakayahang magbigay ng malasakit at pagmamahal ay magbabalik sa iyo ng mas maraming biyaya kaysa sa iyong inaasahan. Sa bawat hakbang ng pagpapatawad, pagkakaroon ng malasakit sa ibang tao, at pagbubukas ng iyong puso, magkakaroon ka ng mas magaan at mas positibong pananaw sa buhay. Patuloy na ipagdiwang ang iyong pagkatao at ang mga relasyon na nagbibigay saysay at kagalakan sa iyong buhay. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Pisces para sa Abril 14, 2025. Habang ang buwan ay pumapagitna sa Scorpio ngayon, maaari mong maramdaman na ang iyong likas na kakayahang mag-intindi at makiramdam ay mas pinahusay, na magdadala sa iyo patungo sa mas malalim na mga pagninilay. Isang magandang pagkakataon ito upang yakapin ang natatanging karisma na taglay mo, sapagkat ang iyong presensya ay may hatak at kaakit-akit na pumupukaw ng atensyon ng iba. Magamit mo ang enerhiyang ito ng wasto, dahil ito ay magbibigay daan sa iyong mga pananaw at mga karanasan upang humubog sa iyong interaksyon sa buong araw. Ang mga simpleng pagkilos mo ay maaaring magbigay ng malalim na epekto sa mga taong nakapaligid sa iyo, kaya't maging maingat at responsable sa paggamit ng lakas na ito.
Ngayong araw, ang mga sandali ng tahimik na pagmumuni-muni ay magbibigay sa iyo ng pagkakataon na pumasok sa iyong kalooban. Ang maingat na pagsusuri sa iyong sariling isip at damdamin ay magbibigay liwanag sa mga aspeto ng iyong pagkatao na matagal nang hindi mo pinapansin. Ito rin ang panahon upang makipag-ugnayan sa iyong mas mataas na sarili at alamin ang mga tunay mong hangarin at layunin. Sa bawat hakbang na gagawin mo, hayaang magsilbing gabay ang iyong likas na pakiramdam. Kung ikaw ay magtitiwala sa iyong instincts, mapapalawak mo ang mga landas na hindi mo pa natutuklasan at mas makikilala mo ang sarili mo ng mas mabuti. Gayunpaman, dahil sa malakas na enerhiya ng Scorpio, maaaring may mga pagkakataon na ang mga damdamin ay maging mas matindi. Ang iyong mga reaksyon at ang mga tao sa iyong paligid ay madaling maapektuhan ng mga ganitong sitwasyon. Mahalagang maging maingat at magbigay pansin sa kung sino ang iyong pinipiling kasamahan sa araw na ito. Iwasan ang mga kapaligirang maaaring magdulot ng tensyon o hindi pagkakaunawaan. Sa halip, maglaan ng oras sa mga sandali na nagdudulot ng kapayapaan at pagkakaisa. Mga pagkakataon kung saan ang iyong kakayahang magbigay at tumanggap ng malasakit ay magbibigay ng mas malalim na ugnayan sa mga tao. Sa paglipas ng araw, magsimulang magbukas ng bagong pananaw at magsimula ng isang mas magaan na pakiramdam patungkol sa iyong mga pagsubok. Ang simpleng pagbago ng pananaw ay magbibigay sa iyo ng kakayahang makita ang mga hamon bilang mga pagkakataon para sa personal na paglago at mas matibay na koneksyon. Sa tuwing maghaharap ang mga balakid, tanggapin ang mga ito bilang bahagi ng iyong paglalakbay at gamitin ito bilang sandata upang mapagtibay ang iyong mga ugnayan. Ang malalim na pagninilay sa iyong sarili ay magsisilbing gabay sa pagharap sa mga hamon ng buhay, kaya't hindi mo na kailangang matakot. Tandaan, may magic sa bawat hakbang ng iyong landas. Sa mga sandaling magtatapos ang araw, maglaan ng oras upang magpasalamat sa lahat ng naranasan at natutunan mo. Ito ay isang magandang pagkakataon para magsimulang mag-ambag ng positibong enerhiya sa paligid mo. Ang iyong kakayahang magbukas ng mga bagong pananaw at magbigay ng malasakit sa iba ay magdudulot ng higit pang mga biyaya sa iyong buhay. Huwag kalimutang patuloy na magtiwala sa iyong sarili at sa iyong pag-navigate sa mga masalimuot na aspeto ng buhay. Ang kulay na magbibigay ng swerte sa iyo ngayon ay ang asul na kulay, na magbibigay ng kalmado at paglilinaw sa iyong mga damdamin at kaisipan. Ang bilang na magdadala ng swerte ay 7, at ang gawaing magdadala ng positibong pagbabago ay ang paggawa ng mga malikhaing proyekto o sining. Samantala, maglaan ng panahon upang pagnilayan ang iyong mga hinaharap na hakbang, at gamitin ang iyong intuisyon upang gabayan ang iyong desisyon. Iwasan ang mga stress na maaaring magdulot ng pagkalito, at magpatuloy sa pagtahak sa mas magaan na landas patungo sa mas positibong bukas. Sa pagtatapos ng araw, tandaan na ang iyong kakayahang magbigay ng malasakit, magbukas ng mga bagong pananaw, at magtulungan ay hindi lamang magdadala ng swerte, kundi magdadala rin ng mas malaking kasiyahan sa buhay. Patuloy na magtiwala sa iyong lakas, at yakapin ang bawat hakbang ng iyong paglalakbay. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag-a-upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw.
Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo